Hello, magandang araw sa lahat. Ako nga pala guys ay papunta ako sa aking employer. Dahil po ay tuwing umaga ako ay naghahatid ng bata sa school. So ngayon po ay naiwan ang aking susi sa loob ng bahay. Dahil kaming tatlo guys ay may kanya-kanya kaming susi sa aming bag. Ang aking amo na babae at ang aking amo na lalaki at ako. Kami lang tatlo ang nagdadala ng susi pag kami lumalabas. So ngayon guys, dahil naiwan ko yung susi ko sa loob ng bahay, so kagagaling ko lang sa naghatid ng bata. So ngayon, i-check ko muna dito sa loob umakyat muna ako sa bahay at sinik ko muna yung aming pintuan kung nakabukas o hindi. So ngayon guys, na-confirm ko nga talaga na hindi ako makapasok dahil wala nga akong susing dala, nakalimutan ko sa loob. So ngayon guys, tinawagan ko yung aking employer dahil wala akong susi. Sabi ko, so ngayon guys ay sabi niya, pupunta daw ako doon sa aking employer na lalaki, kunin ko daw yung susi niya dahil siya lang naman ang nagdadala ng susi kapag umaga. Dahil yung amo kong babae, hindi naman yung nagdadala ng susi dahil kumakatok lang yun pag uwi dahil nandito lang ako sa loob ng bahay. So ngayon guys, bumaba ako sa bahay. Lumabas ako dahil ayaw ko maghintay dito sa pintuan ng bahay namin dahil sobrang init dito sa loob. So sumama ako sa driver namin. So ngayon, papunta kami na doon sa school ng amo ko na lalaki dahil siya ay isang teacher. Yung amo ko rin na babae ay teacher din siya. So ngayon guys, walang tao sa loob. So walang magbubukas sa akin. So ganoon na lang guys, sumama ako sa driver namin para kunin yung susi doon sa aking employer na lalaki. So ngayon guys, habang ako ay nakaupo sa loob ng sasakyan, dahil mas gustuin ko pang umupo sa loob ng sasakyan dahil naka-aircon. Dahil kung maiwan lang ako sa labas ng bahay, ako po ay napakainit dito. Makakaluto ng itlog sa labas guys. Alam nyo ba kung gaano kainit dito? Sobrang init ang temperature nila dito sa Saudi. Hindi ko alam kung bakit ganitong lugar nila dito. Sila po ay nakasalalay lang sa kuryente. Pag walang kuryente, mahirap po makatulog sa lugar na ito dahil sobrang init guys. Grabe. Siguro pag ako dito, pag walang kuryente, magbabad siguro ako maghapon sa tubig. Ang problema kung sa pagtulog dahil guys sobrang init. Pag mawalan ka ng oxygen, patay tao dito. So ngayon na nga guys, nasa kalsada na kami. Ako ay papunta na kami doon sa aking employer na lalaki dahil nga kukunin ko yung susi. So ngayon guys, i-share ko lang yung aking mga nakikita din na views sa labas. So ito nga guys yung road views ng Makkah province. Ito po ay nasa sulok na ng Saudi Arabia guys. Ang lugar na ito ay Makkah province na sila, nasa sulok na ng Saudi. So dito nga pala yung pilgrim na tinatawag nila na Al-Haram, yung maghahaji. Dito sa lugar na ito, Makkah province po ito. Unahan na sa Jeddah. So ngayon guys, nakikita nyo po yung mga view guys ay na mga matataas na bundok. Dahil dito po ay bulubundukin dito sa bansang Makkah, dito sa Makkah province. Bulubundukin po ang lugar nila dito. Puro bato po ang mga bundok dito, hindi po lupa. Ayan guys, nakikita nyo po yung mga kahoy na green pa lang siya, hindi po namamatay dahil po alagang-alaga nila yan. Tuwing umaga po ay dinidiligan yan, automatic na yung hose na mag-o-open pag oras na. Kasi po pag hindi yan dinidiligan, hindi yan inaalagaan, namamatay po siya dahil po sa sobrang init dito sa Saudi. Kaya inalagaan po yan, araw-araw po pinapainom ng tubig yung kanyang gamot, ugat. So ayan nga guys, dahil walang traffic, so tuloy-tuloy yung aming pagtakbo ng sasakyan dahil wala pong traffic at wala pong masyadong maraming sasakyan dahil po ay nasa school na lahat ang mga tao at nasa trabaho na. Dahil alas 9 na ng gabi, alas 9 na ng umaga yan. So ayan guys, malinis yung kanilang palibot dahil po walang taong naglalakad sa kanilang palibot sa kanilang mga kalsada dahil po sobrang init.
nakakasunog ng balat at masakit sa mata. Kaya lahat ng mga tao dito guys ay may mga sasakyan. Pantay-pantay ang mga nila dito buhay. May mga pera, may mga trabaho. May mga sasakyan at may mga social, may mga katulong din. Yan ang mga pantay-pantay ang nila dito guys, buhay ng mga tao dito. Kahit po ay mawalan sila ng ama, aywan ko po kaya nila paaralin pa rin yung mga bata dahil naka-insured yung mga bata nila dito. Kahit po walang trabaho yung nanay, kaya pa rin paaralin yung mga bata nila dahil may po sila, insurance. So ayan guys, yung view nila dito, Maka Province, ang gaganda ng mga bahay. Yan. Ayan po ay papunta kami sa school doon sa aking employer na lalaki dahil kukunin ko po yung susi na sa kanya para po makapasok na ako sa bahay dahil hindi pa ako nakapag-start maglinis at magluluto pa ako dahil po pagkadating nila ay kakain pa sila at ng tanghalian bago matulog. Dahil po dito ay ang kanilang pasok ay hanggang ang tanghali lang, wala nang hapon. Papasok sila ng alas 7 ng umaga. Uuwi ng alas 12 or alauna ng hapon. Hanggang ganyan lang yung oras nila dito sa pag-aaral. Iwan ko ba guys, half day lang sila. Bakit sa atin buong araw tayo nasa school nakaupo? Maganda sana guys kung half day lang. Di naman tayo maghahabol sa araw. Kasi pahinga din naman natin sana yung kalahating araw. So ayan na nga guys. Malapit na kami sa school. Ayan, tumawag na kasi yung amo ko na wag daw kami pumasok sa loob dahil puro lalaki doon sa loob. So sa labas lang daw kami ng gate. So itong driver namin, ayan, namimilit naman na pumasok. Hindi nakaintindi ng salita. Ayan, yung amo ko, lumabas na. Sabi niya, labas kayo, labas. Sabi niya, umatras yung driver namin dahil hindi kami pwede sa loob guys pumasok dahil puro lalaki nga po bawal. So, hinatid na lang sa labas yung susi. Yun po yung amo ko, yung nakaputi kanina. Yun po yun. So, nasa akin na po yung susi. So, papunta na kami sa bahay. Pauwi na rin kami ulit. Ayan. Yan ang gilid ng kanyang school. Malaki ang kanyang school. Ang tawag ay vocational school. Ayan, malalaki na yung mga student na tinuturuan niya. Ayan, ang ganda ng school nila guys. Ayan, napuno ng mga flag sa labas. So, ayan na guys, pauwi na kami. Ito naman yung road views na pauwi ng bahay. Ako nga pala ay inaantok guys dahil ako ay pag naghatid ng bata, pagka uwi ko galing sa school, ako ay natutulog pa ng 2 oras. At pagkagising ko at saka na ako mag-start ng trabaho at magluto para sila ay pag-uwi, kakain na lang at pagkatapos kumain, magpahinga naman sila, matulog din sila. So ayan guys, napakaganda ang biyahe namin dahil walang traffic. So mabilis lang kaming makauwi ulit sa bahay. Kaya lang guys, ako ay sabog na ang utak ko dahil iniisip ko yung aking trabaho sa loob ng bahay. Ang dami-dami pa at ako ay inaantok pa. Kailangan ko umidlip kahit saglit para gumanda yung mood ko magtrabaho. So ayan guys, malapit na kami sa bahay. Mabuti na lang, mabait yung driver namin na Indo. So ayan, nagpa-music siya. Ayan, ni-mute ko na lang yung aking video para ako ay mag-record voice na lang dahil po para hindi ako makapiright. So, ayan guys, nag-i-enjoy din naman kami sa road trip namin. So, ayan lang guys. Hanggang dito na lang aking video. Thank you for watching.